Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,671-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi nagtagal matapos umalis si Alvin, si Homer, na nagtatago sa lungsod sa Distinct Province, ay nakatanggap ng balita tungkol sa pag-alis ng una. Gayunpaman, hindi agad kumilos si Homer. Tutal, naroon pa rin si Randy. Kung kikilos siya ngayon, tiyak na makikialam si Randy. Pareho silang mga powerhouse ng Dow Establishment Level 7, at hindi siya kumpiyansa na matatalo si Randy. Sa pinakamarami, pantay ang magiging kapares niya kay Randy. Sa katunayan, maaari pa nga siyang nasa kawalan. Sa paglalakbay ni Homer patungo sa natatanging lalawigan, dumaan si Homer sa lalawigan ng ulap. Sa panahong iyon niya nalaman ang higit pa tungkol kay Randy, na ngayon ay kilala bilang ang Asher Cloud Elder sa bagong mundong ito. Nalaman niya na ang kahusayan ni Randy sa Dow ay higit pa sa kanya. Sayang naman at walang mga batas sa banal na lupain. Kung hindi ko na kailangang matakot sa isang taong tulad ni Randy, bulong ni Homer na may hindi magandang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi nagtagal matapos umalis si Alvin ay napagtanto na ni Homer ang balak ni Randy nang makita niyang hindi lamang hindi umalis si Randy, kundi pati na rin ang iba pang miyembro ng Asher Cloud Residents ay dumating na rin sa Distinct Province. Sa tulong ng mga tao mula sa Darfield Residence at Mystic Cloud Sect, nakapagtayo sila ng bagong tirahan. Kaya ang plano ni Randy ay lumipat mula sa Cloud Province patungo sa Distinct Province. Medyo masama ang ekspresyon ni Homer ngayong nabigo ang plano niyang kumilos pagkatapos umalis si Randy. Paano siya kikilos kung walang planong umalis si Randy at nagtayo pa ng sarili niyang tirahan dito? Walang duda na tiyak na paprotektahan ni Randy ang Darfield Residence kung kikilos siya ngayon. Gayunpaman, alam din niya na hindi na niya kayang maghintay pa kung gusto niyang gumawa ng hakbang laban sa Darfield Residence. Sa wakas, isang araw, nalaman ni Homer na bumalik na si Randy sa bagong Asher Cloud Residence sa Distinct Province. Dahil dito, nagpasya si Homer na kumilos ng mabilis at patayin ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin sa Darfield Residence. Sa kanyang palagay, kahit na mapatay niya ang isa sa kanila, isa itong tagumpay para sa kanya. Pagkatapos noon, nagplano si Homer na tumakas sa pinakamabilis na paraan. Malawak ang banal na lupain, at mahihirapan si Alvin na mahanap siya. Plano niyang magtago dahil alam niyang wala ng pag-asa na malampasan niya si Alvin. Alam niya na ang kakayahan ni Alvin sa pag-unawa ay nakahihigit sa kanya, na nag-iiwan sa kanya na walang magawa at walang kapangyarihan. Alam niyang malamang na hindi niya kailanman makakaharap ng direkta si Alvin sa kanyang buhay. Sa pinakamarami, maaari lamang siyang magplano ng palihim upang pahirapan ang buhay ni Alvin at pagsisihan si Alvin sa pagkakasala sa kanya. Boom! Sa sandaling ito, si Homer, na nagtago sa kalangitan sa itaas ng Darfield Residence, ay sa wakas ay gumawa ng hakbang. Pinili niyang salakayin ang patio kung saan nakatira ang mga magulang ni Alvin, sina Raymond at Rosa. Sa kanyang palagay, ang pagkamatay ng mga magulang ni Alvin ay magdudulot kay Alvin ng mas matinding sakit kaysa sa pagkamatay ng kanyang mga asawa. Bukod dito, si Alvin ay may ilang asawa, at ang kanyang mga asawa ay nakatira sa iba't ibang patio. Imposible para sa kanya na patayin silang lahat ng sabay-sabay. Hindi inaasahan ni Homer na sa sandaling umatake siya, isang enerhiya, na kasing lakas ng sa kanya, ang sumulpot mula sa Darfield Residence at agad na dinurog ang kanyang atake. Kumalat ang shockwave sa lahat ng direksyon, niyanig ang Darfield Residence at ang lungsod. Kasunod nito, nakita ni Homer ang taong gumanti. Isa itong dalaga. Nakatayo siya malapit sa patio ni na Raymond at Rosa sa sandaling ito, nakatitig kay Homer. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Kilala kita. Ikaw si Homer mula sa Sunbright World." Nagulat si Homer nang makita niya ang dalaga. Labag sa kanyang inaasahan ang makilala ang kabilang panig dito. Bakit nandito ang babaeng ito? Kilala rin ni Homer si Yasi, ang pangalawang gobernador ng lungsod ng 13 lungsod sa panlabas na hangganan ng dinastiyang Jin. Likas siyang agresibo at minsan nang hinamon ang mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo sa tatlong mataas na mundo hindi nagtagal matapos siyang maging isang santo. Isa siya sa mga taong hinamon niya noon.
Noon, may kalamangan si Homer dahil umaasa siya sa kanyang mga batas at mga doppelganger. Kalaunan, nakita rin ni Homer ang makalangit na teksto kaya alam niyang si Yasi ay naging isang level 7 supreme powerhouse na rin. Maya-maya, naalala ni Homer na ang Panginoon ni Alvin na si Berting ay ikinasal kay Renzo, ang ikapitong gobernador ng lungsod ng 13 lungsod ng dinastiyang Jin. Alam ito ng lahat ng nasa itaas na 3 mundo at sa panlabas na hangganan. Dahil dito, hindi na siya nagulat na nandito si Yasi. Alam ni Homer na walang saysay ang pagpunta niya rito. Tiyak na mabibigo ang plano niya dahil nandito si Yasi. Mga ugok na yan. Paano nila nalaman na nasa Darfield residence din pala si Yasi? Mura ni Homer sa loob-loob niya. Sa katunayan, hindi nakakagulat na nabigo ang mga tauhan ni Homer na matuklasan ang presensya ni Yasi. Tutal, napakababa ng pakiramdam niya sa buhay sa Darfield residence. Bukod kay Alvin at sa pamilya nito, walang nakakaalam ng kanyang pag-iral. Swoosh! Habang naghahanda si Yasi na umatake muli, napansin ni Homer ang mga galaw mula sa Asher Cloud residence. Hindi siya nagdalawang isip at mabilis na nakatakas. Tulad ni Yasi at Randy, isa rin siyang level 7 supreme powerhouse. Kaya naman, hindi siya masyadong nag-alala na hindi siya makakatakas bago dumating si Randy. Duwag ka, Homer. Hindi walang saysay na hinabol ni Yasi si Homer. Alam niyang mawawalan ito ng saysay. Sa huli, ipinost niya lang ang boses niya, sinasaway ito, para marinig siya nito. Hindi nakakagulat, nagalit si Homer nang marinig niya ang mga salitang iyon. Halos samukha siya ng dugo sa galit. Malamig siyang sumagot, Yasi, kung hindi dahil kay Randy, sa tingin mo ba matatakot ako sa iyo? Huwag mong kalimutan na natalo ka sa akin noon. Samantala, narinig ni Randy, nakara-rating lang, ang usapan na ito. Bagamat nahuli siya sa pagdating, madali niyang nahulaan ang nangyari. Tiyak na sinubukan ni Homer na salakayin ang Darfield residence. Binibining Yasi, tawag ni Randy. Ngumiti siya ng alanganin, sinisisi ang sarili sa pagdating ng huli at pagpapahintulot kay Homer na makatakas. Nahuli ka na sa pagdating, mapanghamak na sabi ni Yasi, bagamat nasa distinct province ang Asher Cloud residence mo, sa palagay ko, mas makabubuti kung mananatili ka sa Darfield residence hanggat maaari. Kung babalik si Homer, maaari tayong magsanib puwersa para harapin siya. May mga batas na ngayon sa Divine Land kaya tiwala akong mapapatay natin siya kung magsanib puwersa tayo. Kung magtatagumpay tayo, sigurado akong pahahalagahan ni Junior Nephew Darfield ang tulong mo. Ang tunggalian sa pagitan ni Alvin at Homer ay hindi isang lihim sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary. Lalong pinagsisihan ni Randy ang kanyang nahuling pagdating nang marinig niya ang mga salitang ito. Maya-maya, sinabi niya, sayang nga at nakatakas siya. Lilipat ako sa Darfield residence ngayon. Talagang umaasa si Randy na muling magpapakita si Homer. Kung mapapatay niya si Homer at matutulungan si Alvin na Poxane ng isang banta, makakakuha siya ng pabor mula kay Alvin. Dahil sa kahangahangang talento ni Alvin, tiwala siyang sa kalaunan ay makakarating si Alvin sa tugatog kahit sa mundong ito na walang mga batas. Ang isang pabor mula sa isang taong tulad niya ay mas mahalaga kaysa sa mahahalagang kayamanan. Natural na walang alam si Alvin sa nangyari sa distinct province. Kung walang mga batas, imposible para sa kanila na makipag-ugnayan sa malalayong distansya. Sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary, ang kasaganaan ng kapangyarihan ng mga batas ang nagpadali sa ganitong komunikasyon. Sa oras na ito, sa pangunguna ni Berting, sa wakas ay nakarating na si Alvin sa Endless Sword Domain. Paliwanag ni Berting, nasa unahan ko ang Endless Sword Domain. Ito ay isang banal na lupain para sa mga tagapagtatanim ng espada, at ito ay isinilang mula sa labanan sa pagitan ng dalawang bihasang mandirigma na nakaunawa sa Sword Dao at matagumpay ding pinagsama ang mga Dao. Dito ako nakalusot at nakapasok sa ikawalong yugto ng Sword Dao. 4,672. Dahil nakapunta na si Berting sa Endless Sword Domain dati, patuloy siyang nangunguna. Gamit ang kanyang pamilyaridad at lakas ni Alvin, maayos silang nakapasok sa Endless Sword Domain. Ang panganib sa Endless Sword Domain ay sa katunayan ang natitirang kapangyarihang naiwan pagkatapos ng labanan sa pagitan ng dalawang powerhouse ng Dao establishment na nagtagumpay sa pagsasama-sama ng mga Dao. Ang natitirang kapangyarihan ay nanatili rito at hindi pa rin nawawala. Hindi na kailangang sabihin, kalaunan ay tuluyan itong mawawala.
Ang Endless Sword Domain ay hihina ayon sa natitira at kalaunan ay mawawala kapag tuluyan nang nawala ang natitirang kapangyarihan. Patuloy na naglakbay sina Alvin at Berting palalim ng palalim sa Endless Sword Domain. Nagtulungan sila upang harapin ang mga hamong nilang kinaharap. Dahil sa puwersa ng Sword Dao sa lugar na ito, pareho silang nakakuha ng maraming kaalaman tungkol sa Sword Dao. Patuloy nilang pinag-ibayo ang pag-unawa sa kanilang Sword Dao, na bumuo ng sarili nilang natatanging landas upang sumulong. Kaka-rating lang ni Berting sa ika-8 yugto ng Sword Dao, hindi pa katagalan, kaya marami pa siyang dapat gawin bago makarating sa ika-9 na yugto. Sa kabilang banda, matagal nang nakapasok si Alvin sa ika-8 yugto ng Sword Dao. Ang alaala ng Void Elder sa ika-9 na yugto ng Sword Dao ay hindi nakatulong sa kanya na malampasan ang ika-9 na yugto ng Sword Dao, ngunit malapit na siya sa ika-9 na yugto. Habang ginalugad nila ang Endless Sword Domain, patuloy na bumubuti ang kanyang Sword Dao, at ngayon, isang hakbang na lang ang layo niya sa pagpasok sa ika-9 na yugto. Sumulyap si Alvin sa kanyang Panginoon habang iniisip, sa tingin ko ay makakarating ako sa ika-9 na yugto ng Sword Dao dito. Sa sandaling ito, hindi mabilang na semi-translucent energy swords ang lumilipad sa paligid ni Berting sa iba't ibang bilis. Bawat isa sa mga espada ay naglalaman ng diwa ng espada. Maingat na pinagmasdan ni Alvin si Berting. Pagkatapos makarating sa banal na lupain, hindi pa sila nagkaroon ng malalim na pag-uusap tungkol sa Sword Dao. Bago dumating sa bagong mundong ito, ang Sword Dao ni Berting ay nasa ika-7 yugto pa lamang, at nang magkita silang muli sa bagong mundong ito, ang Sword Dao ni Berting ay nasa ika-8 yugto na. Sa panahong naglalakbay sila patungo sa Distinct Province at sa Endless Sword Domain, halos hindi nila pinag-usapan ang Sword Dao at mababaw lamang ang kanila pag-uusap tungkol dito. Habang pinagmamasdan ni Alvin si Berting, naramdaman din niya ang pagbuti ng kanyang sariling Sword Dao, inspirasyon ni Berting. Sa isang punto, tumigil siya sa pagmamasid kay Berting habang unti-unti niyang iniintindi ang Sword Dao. Pagkaraan ng ilang panahon, hindi inaasahang nalagpasan niya ang hadlang. Parang sandali lang ang prosesong ito, ngunit sa totoo lang, matagal na ang lumipas. Natapos ni Berting ang kanyang pag-unawa at unang nagising. Pagkamulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya si Alvin sa isang estado ng kaliwanagan. Habang pinoprotektahan niya si Alvin, nagtataka siya ng may pagtataka, iniisip ko kung gaano kalaki ang pag-unlad na magagawa ni Little Alvin pagkatapos niyang magising mula sa estado ng kaliwanagan. Patuloy na ibinubuhos ni Alvin ang kanyang sarili sa pag-unawa sa Sword Dao. Sa una, pakiramdam niya ay bumalik siya sa panahon na siya ay nasa Saint Province Realm pa rin, isang makamundong kaharian sa God-defying world. Sa oras na iyon, natanggap niya ang mga turo ng kanyang Panginoon, si Berting. Sa sandaling iyon din umikot ang mga galaw ng kapalaran, na naglagay sa kanya sa landas ng Sword Dao. Kalaunan, patuloy niyang naunawaan ang Sword Dao at hinubog ang kanyang natatanging Spatial Sword Dao gamit ang kanyang batas ng kalawakan. Patuloy siyang lumakas ng lumakas, nakuha ang mga alaala ng Void Elder, at nakaranas ng maraming bagay sa kanyang paglalakbay. Pakiramdam ni Alvin ay parang binuhay niya muli ang kanyang buhay. Ang karanasan ay lubos na malinaw. Nang muli niyang mabuhay sa kasalukuyang punto sa Endless Sword Domain ay saka lamang siya biglang liwanagan. Sa sandaling ito niya nalagpasan ang hadlang at nakapasok sa ika-9 na yugto ng Sword Dao. Pagpasok pa lang niya sa ika-9 na yugto ng Sword Dao, naramdaman niya ang enerhiya sa loob niya na tumataas at nagbabago ng malaki. Dahil dito, siya ay naging isang level 9 Dao establishment powerhouse. Bagamat walang pagbabago sa kanyang pisikal na anyo, ang kanyang mga titig ay naging mas malalim pa kaysa dati. Ang kanyang aura ay lubos ding nagbago. Hindi nakaligtas sa paningin ni Berting ang lahat ng mga banayad na pagbabagong ito. Nang maramdaman niya ang aura ni Alvin, sa wakas ay napagtanto niya ang nangyari. Napasigaw siya sa gulat, "Little Alvin, nakapasok ka na ba?" Hindi inaasahan ni Berting na ang kanyang disipulo ay makakarating sa ika-9 na yugto ng Sword Dao ng ganoon kabilis matapos makapasok sa Endless Sword Domain. Hindi lamang bumuti ang Sword Dao ng kanyang disipulo, kundi bumuti rin ang cultivation ng kanyang disipulo. Dahil sa pinakabagong pag-unlad ni Alvin, wala na siyang talo sa Surging River Divine Kingdom kung saan sila kakaalis lang. "Swerte lang ako," sagot ni Alvin. Hindi na kasing tapang ng tingin niya ang kanyang Panginoon gaya ng dati.
Matapos niyang balikan ang kanyang buhay, mas lumalim ang kanyang pasasalamat sa kanyang Panginoon. Kung wala ang sword daw ng kanyang Panginoon at ang gabay ng kanyang Panginoon, hindi mahirap sabihin na hindi siya makakarating sa ganito kalayo. Walang duda na ang kanyang Panginoon ang kanyang tagapagtaguyod. Mukhang talagang kapaki-pakinabang ang lugar na ito para sa iyo. Sa hinaharap, maaari ka nang magpatuloy sa paggawa ng pangalan para sa iyong sarili sa banal na lupain, sabi Berting, na masaya para sa kanyang disipulo. Alam din ni Berting na makakabuti ito sa kanya. Habang patuloy na sumisikat si Alvin sa banal na lupain, kalaunan ay malalaman ito ng kanyang asawang si Renzo. Sa oras na iyon, tiyak na pupunta siya sa Darfield residence sa natatanging lalawigan ng surging River Divine Kingdom. Dahil dito, makakasama na niya muli ang kanyang asawa. Sa oras na ito, biglang nagtanong si Alvin, "Guro, pagkatapos kong umalis sa Endless Sword Domain, plano kong galugarin ang iba pang mga lugar sa Divine Land. Sasama ka ba sa akin?" Ang pangunahing layunin ni Alvin ngayon ay ang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa banal na lupain upang muling makasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kasabay nito, gusto rin niyang lumakas at makapasok sa Downmerging Realm. Kapag sapat na ang kanyang lakas, gusto niyang subukan at makuha ang life creation chart upang makita kung umiiral pa rin ang myriad worlds at ang outer boundary. Kung wala na ang mga ito, gusto niyang makita kung kaya niya itong muling buuin. Tutal, ang mundong iyon ang kanyang tahanan. Kung magtatagumpay siya sa muling pagtatayo ng lumang mundo, kailangan niyang siguraduhin ang life creation chart ay mananatili sa kanyang pag-aari sa lahat ng oras. Tutal, kung may makakakuha ng life creation chart, malamang na ang lahat ng nilalang sa mundo ng life creation chart ay magiging pagkain para sa bagong may-ari ng life creation chart. Naging mausisa rin si Alvin tungkol sa lakas ng mga nangungunang powerhouse sa banal na lupain. Ang ika-9 na Dao Establishment Realm ang katapusan ng Dao Establishment Realm, ngunit hindi ito ang katapusan ng paglalakbay sa paglilinang. Pagkatapos ng Dao Establishment Realm, naroon ang Downmerging Realm. Hindi na kailangang sabihin, kahit ang pinakamalakas na Dao Establishment Powerhouse ay walang kapantay sa isang ordinaryong Downmerging Powerhouse. Ang una ay parang isang hamak na langgam sa harap ng huli. Matapat na sumagot si Berting, "Maglakbay tayo ng magkahiwalay. Hindi magiging kapaki-pakinabang para sa akin ang maglakbay kasama ka." 4,673. Matapos magdesisyon sina Alvin at Berting, hindi na sila nagmadaling isagawa ito. Ipinagpatuloy nila ang paggalugad sa Endless Sword Domain. Sa oras na ito, bukod kay Alvin na ang sword daw ay umabot na sa ika-9 na yugto at naging isang level 9 daw establishment powerhouse, ang lakas ni Berting ay lumago rin ng malaki. Pangalawa na lamang si Alvin sa Downmerging Powerhouse sa maharlikang pamilya ng Surging Divine Kingdom. Gayunpaman, iyon ay kung tunay ngang umiiral ang Downmerging Powerhouse. Kung tutuusin, ang pagkakaroon ng Downmerging Powerhouse ay batay lamang sa mga chismis at haka-haka. Wala pang nakakita sa powerhouse na ito noon. Kung tungkol naman sa isa pang makapangyarihang tao sa maharlikang pamilya ng Surging River Divine Kingdom, malamang na naunawaan na niya ang isang daw hanggang sa ika-9 na yugto at ang isa pa hanggang sa ika-7 yugto. Maaaring hindi na siya kayang tapatan ni Alvin ngayon. Tutal, hindi lamang naunawaan ni Alvin ang sword daw hanggang sa ika-9 na yugto, kundi naunawaan din niya ang limitless daw at ang mastery daw hanggang sa ika-7 yugto. Ang kanyang pag-unawa sa mga daw ay pambihira salamat sa alaala ng Void Elder, na ang pag-unawa sa mga daw ay napakataas noong kanyang kasagsagan. Naunawaan na ng Void Elder ang sword daw hanggang sa ika-9 na yugto at naunawaan din ang mastery daw at ang limitless daw hanggang sa ika-8 yugto. Dahil si Alvin ay bumuo ng sarili niyang landas sa sword daw, natural na hindi niya lubos na masusundan ang sword daw ng Void Elder. Sa kabaligtaran, masusundan niya ang limitless daw at mastery daw ng Void Elder. Dahil dito, madali niyang mauunawaan ang limitless daw at ang mastery daw hanggang sa ika-8 yugto. Ang dahilan kung bakit hindi pa siya nakakalusot ay dahil sa pagtuon niya sa kanyang sword daw. Dati, mauunawaan lamang niya ang limitless daw at ang mastery daw kapag nakatagpo siya ng isang bottleneck habang iniintindi ang sword daw. Ngayong narating na ng sword daw ni Alvin ang ika-9 na yugto at malapit na siyang makapasok sa Downmerging Realm, maaari na lamang siyang mag-focus sa pag-unawa sa limitless daw at sa mastery daw. Kapag narating na ng dalawang daw ang ika-9 na yugto, magagawa na niya silang pagsamahin sa isang natatanging daw.
Matapos matagumpay na pagsamahin ang isang sarili niyang Dao, papasok na siya sa Dao Merging Realm. Bagamat nakarating na sa ika-9 na yugto ang Sword Dao ni Alvin, hindi ibig sabihin nito na wala ng silbi sa kanya ang Endless Sword Domain. Maaari pa rin niyang mapabuti ang kanyang Sword Dao dito, na maglalatag ng mas mahusay na pundasyon bago siya pumasok sa Dao Merging Realm. Sa isang kisap mata lamang, ilang taon na ang lumipas simula nang pumasok sina Alvin at Berting sa Endless Sword Domain. 2 taon na ang nakalipas mula nang umabot ang Sword Dao ni Alvin sa ika-9 na yugto. Sa panahong ito, natural na lumakas silang dalawa. Sa oras na ito, halos lahat ng sulok ng Endless Sword Domain ay na-explore na ng dalawa at halos lahat ng kanilang makukuha ay nakuha na nila mula sa lugar na iyon. Dahil dito, wala nang silbi sa kanila ang Endless Sword Domain. Pagkatapos umalis sa Endless Sword Domain, nagpaalam si Berting kay Alvin at umalis. Kung tungkol naman kay Alvin, wala siyang planong maglakbay ng napakalayo ngayon. Balak niyang bumalik sa natatanging lalawigan sa Surging River City upang munang makasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Nagtataka siya kung mayroon bang iba pang miyembro ng kanyang pamilya at mga kaibigan ang bumalik noong mga panahong wala siya. Homer. Nang bumalik si Alvin sa Distinct Province, nalaman niya kay Randy na pagkatapos niyang umalis sa Distinct Province ilang taon na ang nakalilipas, sinubukan ni Homer na salakayin ang Darfield residence. Mabuti na lang at nakialam si Yasi sa oras. Kung hindi, baka namatay na ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Nagningning ang mga mata ni Alvin sa hanggaring pumatay matapos niyang makinig kay Randy. Hindi niya inaasahan na mabubuhay si Homer at napunta rin si Homer sa banal na lupain. Tutal, inakala niyang namatay na si Homer sa pagoda na naglalakbay sa langit. Hindi alam ni Alvin na hindi pumasok si Homer sa Heaven Traversing Pagoda dahil sa kanya. Kung alam niya ito, pagsisisihan niya sana kung hindi niya natakpan ng maayos ang kanyang mga bakas. Kung naging mas maingat lang sana siya, hindi sana natuklasan ni Homer na siya at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi pumasok sa Heaven Traversing Pagoda. Matapos gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tinipon ni Alvin ang kanyang pamilya, sina Randy, Yasi, at ang Ascending Cloud Sage upang pag-usapan ang ika-9 na yugto ng Sword Dao. Nang marating niya ang ika-9 na yugto ng Sword Dao, nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa dito. Marami sa kanyang mga tanong tungkol sa Sword Dao ay nasagot na. Matapos makinig kay Alvin, ang Ascending Cloud Sage, na ang Sword Dao ay papalapit na sa ika-7 yugto, ay nagulat. Panginoon ko, ang iyong Sword Dao. Oo, ang aking Sword Dao ay umabot na sa ika-9 na yugto. Bukod sa Ascending Cloud Sage, nagulat din sina Randy, Yasi, at ang iba pa. Ang mga asawa niya lang ang hindi nagulat. Naikwento na niya sa kanila ang tungkol sa kanyang tagumpay kanina. Ama, isa ka na bang level 9 Dao establishment powerhouse ngayon? Tanong ni Vilma. Nagniningning ang kanyang mga mata sa paghanga habang nakatingin kay Alvin. Noon pa man ay iniidolo na niya ang kanyang ama. Kahit sa banal na lupain, napakalakas pa rin ang kanyang ama. Bilang anak nito, natural lamang na nasasabik siya. Tama, tugon ni Alvin na may kasamang pagtango. Matapos makinig kay Alvin, lahat ay bumuti ng malaki. Sa kanila, sina Kelly at Tanya ang gumawa ng pinakamalaking pag-unlad. Ang kanilang Sword Dao ay nakarating sa susunod na yugto. Nariyan din ang Ascending Cloud Sage na ang Sword Dao ay nakapasok sa ika-7 yugto matapos niyang makinig kay Alvin. Salamat po, Panginoon ko. Sa sobrang tuwa ng Ascending Cloud Sage, namula ang mukha niya. Nagpatira pa siya sa harap ni Alvin na parang sumasamba sa isang Diyos. Ngumiti si Alvin habang tinutulungan niyang tumayo ang Ascending Cloud Sage at sinabing, ngayong nakalusot ka na, umaasa akong tutulungan mo akong protektahan ang Darfield residents kapag wala ako. Nakapagpapatibay na sabi ng Ascending Cloud Sage, hindi pa rin mapigilan ang kanyang pananabik, magtiwala ka, Panginoon. Kung wala akong dapat asikasuhin, mananatili ako sa Darfield resident at poprotektahan ito. Tunay na labis na natuwa ang Ascending Cloud Sage. Dahil sa kanyang talento, napakahirap para sa kanya na makapasok sa ika-7 yugto ng Sword Dao. Napakahirap nito kaya't tinanggap na niya ang katotohanang imposibleng makamit niya ang ganoong kahangahangang tagumpay.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala niya ang isang tagapagtaguyod tulad ni Alvin na tumulong sa kanya na maunawaan ang sword daw hanggang sa ikapitong yugto. Ngayon na isa na siyang level 7 daw establishment powerhouse, tumaas din ang kanyang buhay. Natural lamang na makaramdam siya ng utang na loob kay Alvin. Magtatagal pa ako ng kaunti. Dahil sa nakaraang pagbisita ni Homer, hindi nagmamadaling umalis si Alvin. Sa halip, nakaisip siya ng plano. Nagkunwari siyang ililigaw ang Ascending Cloud Sage at si Yassie at iniwan si Randy. Gusto niyang makita kung tatanggapin ni Homer ang pain at pupunta sa Darfield residence. Sa kasamaang palad, hindi nadaya si Homer. Gayunpaman, hindi agad umalis si Alvin. Nagpasya lamang siyang umalis nang ang kanyang Limitless daw at Mastery daw ay umabot sa ika-8 yugto tulad ng sa Void Elder. Pagkatapos nito, magpapatuloy siya sa paglalakbay at gagawa ng pangalan para sa kanyang sarili habang patuloy siyang naglilinang. Interesado si Alvin sa mga lugar sa labas ng Surging River Divine Kingdom. Tutal, ang mga lugar na iyon ang susunod niyang pupuntahan. 4,674. Patuloy na nanatili si Alvin sa Darfield residence, gugugol ng oras kasama ang kanyang pamilya at nauunawaan ang Limitless daw at ang Mastery daw sa tulong ng memorya ng Void Elder. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay naunawaan na ni Alvin ang Mastery daw hanggang sa ika-8 yugto, at naabutan ang Void Elder. Sa panahong ito, wala ni isa sa mga taong kilala ni Alvin noon ang nagpakita sa Darfield residence. Dahil dito, malinaw na wala sila sa Surging River Divine Kingdom o kahit saan pa man sa paligid nito. Si Tristan, si Munting Itim, si Munting Puti, at ang asawa ng Panginoon ay malamang na inilipat sa ibang mga lugar sa banal na lupain, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Patuloy na inintindi ni Alvin ang Limitless daw sa tulong ng memorya ng Void Elder. Patuloy niya itong inintindi ng walang patid hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Kuya Hong, ano ang nagdala sa iyo rito? Ang kabilang panig ay walang iba kundi si Dexter, ang patriarka ng angkan ng Hong. Nakipaglaban siya kay Alvin ilang taon na ang nakalilipas sa Towering Heaven Peak. Siya ay isang level 8 daw establishment powerhouse at kilala bilang Prison Crushing Saber. Bahagyang nagulat si Alvin sa pagbisita ni Dexter. Gayunpaman, alam niyang hindi bibisita si Dexter nang walang dahilan. Iilan lamang ang nakakaalam na nasa Darfield residence pa rin si Alvin, na matatagpuan sa Distinct Province. Karamihan sa mga tagalabas ay naniniwala na wala pa siya. Kaya, alam niyang bumisita si Dexter ngayon para subukan ang kanyang swerte, hindi niya alam kung naroon ba siya o wala. Kapatid na Alvin, pumunta ako ngayon para tingnan kung nandito ka. Kung wala ka lang, babalik sana ako at magre-report sa maharlikang pamilya. Gayunpaman, dahil nandito ka, gusto kong hingin ang opinyon mo, sabi ni Dexter. Hinihingi mo ba ang opinyon ko? Naguluhan si Alvin, hindi niya maintindihan ang layunin ni Dexter. Ganito kasi, sabi ni Dexter bago niya ipinaliwanag ang layunin ng kanyang pagbisita. Dumating si Dexter para sa maharlikang pamilya ng Surging River Divine Kingdom. Ipinadala siya ng maharlikang pamilya sa Darfield residence upang tingnan kung naroon si Alvin. Gusto siyang makilala ng maharlikang pamilya at tinanong kung maaari siyang samahan ang isang miyembro ng maharlikang pamilya upang kumitawan sa Surging River Divine Kingdom sa isang kompetisyon at makamit ang prestihiyo para sa kaharian. Kada 1,000 taon, isang paligsahan sa pagtatatag ng daw ang ginaganap para sa Surging River Divine Kingdom at sa templo ng mapait na dagat. Magpapadala ang magkabilang panig ng 5 kalahok, na dapat ay hindi bababa sa isang level 7 na daw establishment powerhouse. Pagkatapos, ang mga kalahok ay maglalaban-laban ayon sa mga partikular na patakaran ng kompetisyon. Ang mananalong panig ay magtatamo ng mga gantimpalang iniaalok ng Surging River Divine Kingdom at ng Temple of the Bitter Sea. Bukod pa riyan, makakakuha rin sila ng Daw Merging Tablet mula sa natalong panig. Ang mga gantimpala ay karaniwang ordinaryo at hindi gaanong kaakit-akit sa mga makapangyarihang tagapagtanggol ng Dao establishment. Ang pangunahing layunin ng magkabilang panig ay ang Dao Merging Tablet. Ang Dao Merging Tablet ay isang bakas na iniwan ng isang makapangyarihang Dao establishment bago sila pumanaw.
Gamit ang kanilang lakas at ang daw na kanilang pinagkadalubhasaan, lilikha sila ng bakas sa isang espesyal na ginawang tableta. Ang tabletang ito ay makakatulong sa iba na maunawaan ang Dao at makakatulong din sa paglalatag ng pundasyon upang makapasok sa kaharian ng Dao Merging. Dahil dito, ang Dao Merging Tablet ay napakahalaga sa banal na lupain. Ito rin ay napakabihirang mangyari. Maging ang Surging River Divine Kingdom at ang Temple of the Bitter Sea ay mayroon lamang 3 Dao Merging Tablet sa pagitan nila. Ang Surging River Divine Kingdom ay mayroon ng isa habang ang Temple of the Bitter Sea ay mayroon ng 2. Ang huli ay nanalo ng isa sa mga tableta noong nakikipagkompetensya sa Surging River Divine Kingdom 1,000 taon na ang nakalilipas. Kung matatalo ang Surging River Divine Kingdom sa pagkakataong ito, mawawala rito ang tanging Dao Merging Tablet na hawak nito. Kasabay nito, matatapos din ang Dao Establishment Competition. Ang Surging River Divine Kingdom at ang Temple of the Bitter Sea ay may kanya-kanyang kapangyarihan sa Dao Merging, ngunit hindi sila makikialam sa kompetisyon. Dahil dito, ang kompetisyon para sa Dao Merging Tablet ay nahuhulog sa mga balikat ng mga kapangyarihan sa Dao Establishment, sabi ni Dexter. Sa ngayon, ang Temple of the Bitter Sea ay may mataas na tsansa na manalo. Ang Surging River Divine Kingdom ay natural na ayaw matalo. Kung tutuusin, nangangahulugan iyon na matatalo nila ang kanilang huling Dao Merging Tablet. Dahil dito, umaasa ang maharlikang pamilya na kayo ang kakatawan sa Surging River Divine Kingdom sa kompetisyon. Patuloy na sinabi ni Dexter, sinabi ng maharlikang pamilya na kung mananalo tayo, ang ikatlong bahagi ng mga gantimpala ay magiging iyo. Bibigyan ka rin ng prioridad na pumili ng iyong mga gantimpala. Hindi lang iyon, maaari ka ring pumili ng isa sa mga Dao Merging Tablets, at mauunawaan mo ito sa susunod na 300 taon. Tunay ngang bukas palad ang alok ng maharlikang pamilya kay Alvin. Inilista ni Dexter ang mga gantimpala bago niya sinabi, maaaring hindi kapakipakinabang sa iyo ang mga gantimpala, ngunit ang mga ito ay lubhang kapakipakinabang para sa iyong pamilya at mga kaibigan. Napukaw ang interes ni Alvin. Sa katunayan, wala siyang pakinabang sa mga gantimpala, ngunit hindi ito ang kaso para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang mga gantimpala ay makakatulong sa kanila na mapataas ang kanilang mga base sa paglilinang. Maya-maya, nagtanong si Alvin ng may pagtataka, bakit ako ang pinili ng maharlikang pamilya? Maaari silang maghanap ng iba pang mga makapangyarihang antas-siyam na Dao Establishment. Hindi tayo maaaring humingi ng tulong sa mga tagalabas, sabi ni Dexter, habang umiiling. Sigurado akong kaya mong gawin yan ng palihim, di ba? Tanong ni Alvin. Umiling muli si Dexter. Sa banal na lupain, karamihan sa mga taong nasa o mas mataas sa ika-8 antas ng Dao Establishment ay pawang sikat. Kasama ka rito, kapatid na Alvin. Sikat ka na ngayon sa Surging River Divine Kingdom, at hindi magtatagal ay lalaganap ang pangalan mo sa buong banal na lupain. Kahit na hindi ka kilala ng mga ordinaryong tao, kahit papaano ay malalaman ka ng lahat ng pangunahing puwersa sa banal na lupain. Magkakaroon sila ng impormasyon tungkol sa iyo tulad ng lugar na iyong pinanggalingan, dahil dito, imposibleng humingi ng tulong sa labas. Kaya itinuturing akong taga-Surging River Divine Kingdom. Tanong ni Alvin bago niya sinabi, kaka-rating ko lang at nakilala ako sa Surging River Divine Kingdom hindi pa katagalan. Paano kung ituring nila akong tagalabas at tanggihan ang aking pagsali sa Dao Establishment Competition? Talagang miyembro ka ng Surging River Divine Kingdom, nakangiting sabi ni Dexter, galing ka sa mundong nilikha ng Life Creation Chart, at ang mundong iyon ay hindi bahagi ng Divine Land. Dahil dinala ka sa Surging River Divine Kingdom at nakilala ka rito, natural lang na maituturing ka na isa sa amin. Patuloy na sinabi ni Dexter, tutal, ang templo ng mapait na dagat ay dating kumukuha ng mga hindi kilalang mapag-isang makapangyarihang tao na sumikat sa kanilang teritoryo. Dahil ang mga makapangyarihang tao na iyon ay namuhay ng parang isang hiwalay, walang nakakaalam ng kanilang pinagmulan, at hindi sila itinuturing na katulong sa labas. Tumanggaw si Alvin bilang pag-unawa.
Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, Kuya Hong, kung mas malakas ako kaysa sa level 9 daw establishment powerhouse mula sa maharlikang pamilya, makakakuha ba ako ng mas maraming gantimpala? Sa kasalukuyan, ang mga bulong-bulungan sa Surging River Divine Kingdom ay si Alvin ang pangatlong pinakamalakas na tao sa kaharian, kasunod ng daw merging powerhouse ng maharlikang pamilya at ng level 9 daw establishment powerhouse. Hindi alam ng maraming tao na ang Alvin ay isa na ngayong level 9 daw establishment powerhouse. Tiwala si Alvin na mas malakas na siya ngayon kaysa sa level 9 daw establishment powerhouse ng maharlikang pamilya. Nabigla si Dexter nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin. Nang makabawi siya, may bahid ng takot na makikita sa kanyang mga mata habang nagtatanong, Kapatid na Alvin, ikaw ba, sinasabi mo ba na isa ka ng level 9 daw establishment powerhouse ngayon? 4,675. Gulat at hindi makapaniwalang tiningnan ni Dexter si Alvin. Bagamat hindi pa niya kakilala si Alvin ng matagal, alam niyang hindi si Alvin ang isang taong pabaya magsalita. Kung sinabi man ni Alvin na nakalusot na siya, walang duda na totoo iyon. Nang makitang tumango si Alvin bilang tugon sa tanong nito, huminga pa rin siya ng malalim kahit na naihanda na niya ang sarili sa pag-iisip. Nakakatakot ang bilis ng pag-unlad ni Alvin. Nakakagulat na si Alvin ay isa na ngayong level 9 daw establishment powerhouse. Dati, noong naglaban sina Dexter at Alvin sa Towering Heaven Peak malapit sa kabisera ng River Province, si Alvin ay isa lamang level 8 daw establishment powerhouse. Hindi pa ito ganoon katagal, ngunit si Alvin ay isa ng level 9 daw establishment powerhouse. Nakangiting paliwanag ni Alvin, kanina lang, sinundan ko ang aking Panginoon papunta sa Endless Sword Domain at nakamit ko ang isang tagumpay doon. Alam ni Dexter ang tungkol sa Endless Sword Domain. Nakapunta na rin siya roon noon, umaasang makakamit ang isang tagumpay sa kanyang sword daw. Sayang, wala siyang nakuha roon. Kung ikukumpara, ang pagbisita ni Alvin ang nagbigay daan sa kanya upang makaabot sa ika-9 na yugtong sword daw at makapasok sa ika-9 na antas ng daw establishment. Sa wakas, sinabi ni Dexter, kung isa kang level 9 daw establishment powerhouse, walang duda na mas marami kang makukuhang gantimpala. Gayunpaman, hindi ako maaaring mangako para sa maharlikang pamilya. Kailangan mong makipagnegosasyon sa kanila. Sa wakas, sinabi ni Dexter, kung isa kang level 9 daw establishment powerhouse, walang duda na mas marami kang makukuhang gantimpala. Gayunpaman, hindi ako maaaring mangako para sa maharlikang pamilya. Kailangan mong makipagnegosasyon sa kanila. Malinaw na kung maipapakita ni Alvin ang kanyang lakas, ang maharlikang pamilya ay magiging napakabukas palad. Sige, tango ni Alvin. Sa oras na ito, wala siyang mahalagang aasikasuhin kaya nagpa siya siyang sundan si Dexter papunta sa kabisera upang makipagkita sa maharlikang pamilya. Pagdating ni Alvin, nakipag-sparring siya sa level 9 daw establishment powerhouse mula sa maharlikang pamilya. Bagamat maikli lang ang laban, malinaw ang kinalabasan, si Alvin ang nanalo. Wow! Gulat at hindi makapaniwalang bulalas ni Dexter. Hindi niya inaasahan na si Alvin, nakakagaling lang sa level 9 daw establishment powerhouse, ay mas malakas pa kaysa sa level 9 daw establishment powerhouse mula sa maharlikang pamilya. Si Lionel Jiang, ang antas 9 na daw establishment mula sa maharlikang pamilya, ay isang matandang lalaki. Maputi ang kanyang buhok at kilay, at mukhang mabait at mahinahon siya. May dala siyang tungkod sa sandaling ito. Kahit natalo siya, tila hindi siya nagalit, nanatiling kalmado at mahinahon. Noong una, naging mausisa si Lionel tungkol kay Alvin, na kilala bilang pangatlong pinakamalakas na tao sa kaharian. Hindi niya inakalang makakatapat niya si Alvin. Tutal, kamakailan lang naging isang level 9 daw establishment powerhouse si Alvin. Hindi na kailangang sabihin pa, nagulat siya nang matuklasan na mas malakas pala si Alvin kaysa sa kanya. Sabi ni Lionel, kapatid na Darfield, kasama mo, ang Surging River Divine Kingdom ay tiyak na mananalo sa Dao Establishment Competition at sa Dao Merging Tablet mula sa Temple of the Bitter Sea. Si Lionel ay isa sa mga ninuno ng maharlikang pamilya ng Surging River Divine Kingdom. Ang kanyang lolo ang makapangyarihang Dao Merging ng maharlikang pamilya. Senior Jiang, masyado mo akong pinupuri, may anhing sabi ni Alvin.
Hindi na kinailangang magsalita ni Alvin, at si Lionel ang nagkusa na alukan siya ng mas maraming gantimpala, kabilang ang pagpapalawig ng oras para maunawaan niya ang Dow-merging tablet hanggang 800 taon. Dati, sinabi sa kanya ni Dexter na bibigyan siya ng 300 taon para maunawaan ang Dow-merging tablet. Ang pangunahing layunin ng kompetisyon sa pagitan ng Surging River Divine Kingdom at ng Temple of the Bitter Sea ay ang manalo sa Dow-merging tablet at para sa mga kalahok na manalo ng pagkakataong maunawaan ang Dow-merging tablet. Ang Dow Establishment Competition ay ginaganap kada 1,000 taon. Sa pagbibigay kay Alvin ng 800 taon upang maunawaan ang Dow-merging tablet, nangahulugan ito na ang maharlikang pamilya ay mayroon lamang 200 taon sa Dow-merging tablet bago nila ito muling ginamit bilang taya sa Dow Establishment Competition. Kapatid na Darfield, kung tutulungan mo kaming manalo sa Dow-merging tablet sa pagkakataong ito at manalo ulit sa susunod na 1,000 taon, handa ang maharlikang pamilya na ibigay sa iyo ang Dow-merging tablet na mapanalunan mo sa pangalawang kompetisyon, sabi ni Lionel. Ipinahayag ang kanyang kahilingan na makasali si Alvin sa Dow Establishment Competition ng 2 beses. Bagamat mataas ang tukso ng Dow-merging tablet, nanatiling kalmado si Alvin. Aniya, kung nasa Surging River Divine Kingdom pa rin ako sa panahong iyon, handa akong tumulong sa maharlikang pamilya at makipagkompetensya muli sa templo ng mapait na dagat. Hindi tiyak ang tugon ni Alvin, ngunit tumango si Lionel sa kasiyahan. Pakiramdam niya ay ipinapakita ng tugon ni Alvin ang kapanahunan ni Alvin. Pagkatapos, humarap si Lionel kay Dexter at same time na sinabi, "Kapatid na Dong Chuan, ilihim muna natin ang tagumpay ni kapatid na Darfield. Siya ang magiging pangunahing tadhana natin sa ating pakikipagkompetensya sa templo ng mapait na dagat." "Naiintindihan ko," sagot ni Dexter sabay tango. Tumingin si Lionel kay Alvin, at agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Lionel. Sabi niya, "Huwag kang mag-alala, Senior Jiang. Itatago ko rin ang sikreto ko sa aking tagumpay." Isang ngiti ang sumilay sa namumutlang mukha ni Lionel. Bumalik si Alvin sa Darfield residence sa Distinct Province at nagpatuloy sa paggugol ng oras kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kasabay nito, patuloy din niyang naunawaan ang Limitless Dow sa tulong ng mga alaala ng Void Elder. Nang malapit na ang oras, tumungo si Alvin sa kabisera at umalis kasama ang Level 9 Dow Establishment Powerhouse ng maharlikang pamilya at 3 pang iba para sa Dow Establishment Competition kasama ang Temple of the Bitter Sea. Ang dating lugar para sa kompetisyon ay sa Surging River Divine Kingdom, kaya sa pagkakataong ito, ang Temple of the Bitter Sea naman ang magho-host ng kompetisyon. Sa paglalakbay, hindi kinailangang lumipad ni Alvin ng mag-isa. Naglakbay sila gamit ang napakalaking nilalang na parang ibon na may lakas na kasing lakas ng isang Level 7 Dow Establishment Powerhouse. Ipinaalala ng nilalang na ito kay Alvin ang siyam na nilalang na nagbabantay sa siyam na mahiwagang pasukan sa Myriad Worlds na ang lakas ay maihahambing sa isang Level 8 Dow Establishment Powerhouse. Kuya Hong. Dahil sa kuryosidad, hindi napigilan ni Alvin na tanungin si Dexter tungkol sa siyam na nilalang na nagbabantay sa mga pasukan ng mundong nilikha ng Life Creation Chart. Gayunpaman, natuklasan niya agad na walang alam si Dexter tungkol sa bagay na iyon. Kaya naman, hinulaan niya na ang bagay na ito ay malamang na may kinalaman sa mga makapangyarihang puwersa sa banal na lupain na dating nag-iingat ng ilang bahagi ng Life Creation Chart noon. Ang mga puwersang ito ay pawang mga nangungunang puwersa sa banal na lupain na may 2 o 3 Dow-merging powerhouse sa kani-kanilang puwersa. Kailangang malaman na ang bilang ng mga Dow-merging powerhouse sa banal na lupain ay hindi mataas. 5 tao lahat ang nasa grupo. Bukod kina Alvin, Lionel, at Dexter, mayroon ding 2 pang individual. Ipinakilala lamang si Alvin sa kanila ni Lionel bago sila umalis kaya hindi niya sila masyadong kilala. Isa sa kanila ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang at ang isa naman ay isang elegante at magandang babae. Ang lalaki ay matangkad, kahanga-hanga, at marangal habang ang magandang babae ay maganda ang pananamit, mukhang kaaya-aya at marangal. Batay sa kanilang anyo, malinaw na mayroon silang mataas na katayuan sa Surging River Divine Kingdom. 4,676. Ang pangalan ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay Reynold Dolan, at ang pangalan ng magandang babae ay Rovilyn.
Pareho silang mga powerhouse ng Dao establishment na nasa level 8 sa Surging River Divine Kingdom. Kung pag-uusapan ng lakas, pareho silang mas mahina kaysa kay Dexter. Matapos ang maikling pagpapalitan ng pagbati kay Alvin, paminsan-minsan ay sumusulyap ang dalawa sa kanya. Natural lang na narinig na nila ang tungkol kay Alvin, ang Diyos na sumusuway sa espada, at alam nilang natalo na nito si Dexter noon. Naglilinang sila ng mag-isa noong panahong iyon kaya hindi nila nasaksihan ang labanan. Narinig nila ang lahat ng uri ng papuri tungkol kay Alvin pagkatapos noon, ngunit nag-aalinlangan sila. Talaga bang matatalo ni Alvin si Dexter? Batid ng dalawa ang pambihirang lakas ni Dexter. Kung tutuusin, mas malakas siya kaysa noon at kinilala bilang pangatlong pinakamakapangyarihang tao sa Surging River Divine Kingdom. Bago lumitaw si Alvin, ang 5 pinakamalakas na powerhouse sa Surging River Divine Kingdom ay ang Level 9 Dao Establishment Powerhouse mula sa maharlikang pamilya, si Lionel. Ang Level 8 Dao Establishment Powerhouse mula sa maharlikang pamilya, sina Dexter, Rovilyn, at Reynold. Sina Rovilyn at Reynold ay parehong kinatawan din ng Surging River Divine Kingdom sa pakikipagkumpetensya para sa Dao Merging Tablet laban sa Temple of the Bitter Sea dati. Mabilis na nilisan ng grupo ng mga tao ang River Province at ang Surging River Divine Kingdom sa bilis ng isang Level 7 Dao Establishment Powerhouse. Ang Temple of the Bitter Sea ay matatagpuan sa kanluran ng Surging River Divine Kingdom, at pumasok sila sa teritoryo ng Temple of the Bitter Sea pagkaalis nila sa Surging River Divine Kingdom. Matapos makapasok sa teritoryo ng Templo ng Dagat na Mapait, nagkusa si Dexter na magpaliwanag, ang Templo ng Dagat na Mapait ay hindi kasing lawak ng ating Surging River Divine Kingdom. Ito ay halos kalahati ng laki ng ating kaharian. Maaari mo rin itong isipin bilang isang kaharian. Lahat ng lungsod sa Templo ng Dagat na Mapait ay protektado ng templo at kinakailangang magbayad ng buwis sa templo. Hindi tulad ng ating kaharian, ang templo ay walang emperador o maharlikang pamilya. Natural lamang na mayroon silang mga pinuno na parang isang emperador. Sa pangkalahatan, hindi sila gaanong formal. Malaki ang kahalagahan nila sa pagkakapantay-pantay doon. Hindi kailangang magbigay-pugay ang mga karaniwang tao sa mga banal na monghe ng templo ng mapait na dagat. Ito ay magiging tanda ng matinding kawalang galang sa ating kaharian kung kikilos tayo sa ganitong paraan sa maharlikang pamilya. Mas naunawaan ni Alvin ang templo ng mapait na dagat matapos makinig sa paliwanag ni Dexter. Ang templo ay katulad ng mga bansa sa mundo na nagsasagawa ng pagkakapantay-pantay at kalayaan sa pagsasalita. Gayon din, sa kabila ng pagkakapantay-pantay at kalayaan, kailangan pa ring bayaran ang mga buwis. Kung ikukumpara, ang Surging River Divine Kingdom ay mas katulad ng isang feudal na kaharian noong sinaunang panahon. Ito ay katulad ng Saint Province Realm. Ang pangunahing teritoryo ng Templo ng Mapait na Dagat ay tinatawag na walang hangganang teritoryo, na ipinangalan sa walang hanggan na mapait na dagat. Ang pangunahing templo ng Mapait na Dagat ay matatagpuan sa walang hangganang teritoryo. Ang walang hangganang teritoryo ay napapalibutan ng iba pang mga teritoryo, tulad ng buwan na napapalibutan ng mga bituin. Ito ay katulad ng ating lalawigan ng ilog sa Surging River Divine Kingdom kung saan matatagpuan ang kabisera. Tumanggaw si Alvin bilang pag-unawa. Ang templo ng Mapait na Dagat ay halos kapareho ng ilang mga bansa sa mundo. Binibigyang diin ng templo ng Mapait na Dagat ang pagkakapantay-pantay, ngunit sa palagay ni Alvin, ang pagkakapantay-pantay ay isang kasinungalingan. Kung ang buhay ng mga banal na monghe at 10,000 karaniwang tao sa templo ng Mapait na Dagat ang nakataya, at ang templo ay maaari lamang pumili kung sino ang magliligtas, wala siyang duda na ang resulta ay ang pagkamatay ng 10,000 karaniwang tao, hindi ang banal na monghe. Sa huli, ito pa rin ay isang lugar kung saan ang malalakas ay iginagalang. Nang makarating sila sa Boundless Territory, ang pangunahing teritoryo ng Temple of the Bitter Sea, mabilis silang nagtungo sa lungsod malapit sa pangunahing templo ng Temple of the Bitter Sea. Hindi tulad ng palasyo ng hari ng Surging River Divine Kingdom na matatagpuan sa kabisera ng lungsod ng kaharian, ang pangunahing templo ng Temple of the Bitter Sea ay nakatayo ng hiwalay sa mga bundok sa labas lamang ng lungsod.
Ang lungsod ang pinakamalaki at pinakamaunlad na lungsod sa Temple of the Bitter Sea, at ito ay tinawag na Temple of the Bitter Sea City. Hindi ito nakahihigit sa kabisera ng surging river Divine Kingdom. Sina Alvin at ang iba pa ay malugod na tinanggap ng mga tao ng templo ng mapait na dagat, at binigyan din sila ng templo ng matutuluyan. Binigyan silang lahat ng pribadong patio. Ang paligsahan sa pagtatatag ng DAO ay magaganap sa loob ng 3 araw. Ito ay magiging isang pribadong kaganapan. Ang paligsahan sa pagtatatag ng DAO sa pagitan ng surging river Divine Kingdom at ng templo ng mapait na dagat ay palaging pribado. Hindi maraming tao ang nakakaalam tungkol dito. Kung hindi inimbitahan ng maharlikang pamilya ng surging river Divine Kingdom si Alvin na lumahok sa kompetisyon, hindi niya rin sana narinig ang tungkol sa kompetisyon kahit na matagal na siyang nasa surging river Divine Kingdom. Hindi mahalaga kung sikat siya o kung tumaas ang kanyang katayuan, mananatili siyang walang kamalayan sa paligsahan sa pagtatatag ng DAO kung hindi dahil sa maharlikang pamilya. Hindi nagtagal si Alvin sa kanyang patio bago siya nainip. Sa huli, nagpasya siyang lumabas at galugarin ang templo ng lungsod ng mapait na dagat. Hindi nagtagal at napansin niya na lahat ng bagay sa lungsod ay may bahid ng Budismo. Maraming tao sa mga lansangan ang nakasuot ng damit ng mga monghe. Marami ring mga monghe sa lungsod, nakaluhod at nagkuyuko habang papunta sila sa pangunahing templo ng mapait na dagat. Pagdating nila sa lungsod, ipinaliwanag ni Dexter kay Alvin na ang mga asetikong monghe na ito ay luluhod at magkukubli hanggang sa pangunahing templo ng mapait na dagat upang ipakita ang kanilang debosyon kay Buddha. Habang naglalakad si Alvin sa mga lansangan, ang pinakakaraniwang tunog na naririnig niya ay ang tunog ng mga turo at awit ni Buddha. Marahil dahil sa mga tunog na ito kaya niya hinayaang gumala ang kanyang isipan. Siya ay lubos na relax, at matagal na rin mula noong huli niyang naramdaman ito. Noong siya ay nasa Myriad Worlds at Outer Boundary, inakala ni Alvin na maaari na siyang magretiro at masiyahan sa buhay pagkatapos maging isang Level 7 Supreme Powerhouse. Tutal, noong panahong iyon, siya at si Berting lamang ang Level 7 Supreme Powerhouses sa mundo. Hindi inaasahan, lumitaw ang mga tekstong langit, at ang langit ang nagbukas ng daan para sa iba pang mga saints at World Supreme Powerhouses upang maging Level 7 Supreme Powerhouses din. Habang parami ang mga Level 7 Supreme Powerhouses na lumilitaw, ang kanyang pag-asang magretiro at masiyahan sa buhay ay natural na nasira. Alam niyang hindi niya kayang magpabeya, at sa huli, siya ang naging unang Level 8 Supreme Powerhouses sa Myriad Worlds at Outer Boundary. Sa panahong iyon, naisip niya na hanggat patuloy siyang naglilinang, patuloy siyang tatayo sa tuktok ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Hindi inaasahan, siya ay dinala sa Divine Land. Ang isang Level 8 Supreme Powerhouse ay katulad ng isang Level 8 DAO Establishment Powerhouse sa Divine Land. Bagamat itinuturing silang makapangyarihan, mayroon pa ring isang realm na mas mataas sa DAO Establishment Realm, na siyang DAO Merging Realm. Hindi na kailangang sabihin pa, ang bagong layunin ni Alvin ay ang makapasok sa DAO Merging Realm. Ngayong narating na niya ang tugatog ng DAO Establishment Realm, ang susunod na hakbang ay ang pagtawid niya patungo sa DAO Merging Realm. Sa panahong iyon, ang kanyang lakas ay magiging kapantay ng langit na namamahala sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary. 4,677. Naglakad-lakad si Alvin sa templo ng Bitter Sea City, nakakaramdam ng relaxation. Sa isang punto, pumasok siya sa isang estado na katulad ng estado ng kaliwanagan, at ang mga alaala ng Void Elder tungkol sa Limitless DAO ay nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang Limitless DAO ay umabot sa ika-8 yugto. Dahil dito, matagumpay na na-master ni Alvin ang 3 Myriad DAOs. Ang kanyang Sword DAO ay nasa ika-9 na yugto, at ang kanyang Mastery DAO at ang kanyang Limitless DAO ay nasa ika-8 yugto. Dahil sa kanyang mga nagawa, walang Level 9 DAO Establishment Powerhouse sa henerasyong ito sa Surging River Divine Kingdom at sa Temple of the Bitter Sea ang makakapantay sa kanya. Habang nasa kalagayan ng kaliwanagan si Alvin, patuloy siyang naglilibot sa lungsod. Habang nakikinig siya sa mga awit ng mga Buddhist, pakiramdam niya ay dinadalisay ang kanyang espiritu.
Pakiramdam niya ay nakahanap siya ng isang ganap na bagong landas ng paglilinang na angkop para sa kanya at makakatulong sa kanya na higit pang mapabuti ang 3 myriad daos na kanyang pinagkadalubhasaan. Gayunpaman, nang malapit na niyang tahakin ang bagong landas na ito, bigla siyang nabawi sa kanyang tinuan, iniwan ang mahiwagang yugto ng kaliwanagan. Para bang ang kanyang kaluluwa na kanina pa naglalayas palabas ng kanyang katawan ay bumalik sa kanyang katawan. Ito ba ang landas patungo sa kaharian ng Dao Merging? Bumantong hininga si Alvin. Malapit na sana siyang tumapak sa isang bagong landas nang bigla siyang natauhan. Malakas ang kutob niya na kung magpapatuloy siya, makakarating siya sa Dao Merging Realm. Sayang naman. Ang lapit-lapit lang pala noon. Umiling si Alvin at ngumiti ng mapait. Marahil dahil sa katahimikan ng lungsod kaya mabilis siyang kumalma. Ito ang unang pagkakataon na nakapunta siya sa ganitong kakaibang lungsod. Ang templo ng lungsod ng mapait na dagat ay hindi ang pinakamalaki at pinakamasiglang lungsod na napuntahan niya, ngunit ito lamang ang lungsod na naglinis ng kanyang isip at kaluluwa. Sa pangunahing templo ng dagat na mapait. Habang naglalakad si Alvin sa mga kalye ng templo ng Bittersea City, nagtipon ng ilang mga taong lalahok sa nalalapit na labanan laban sa Surging River Divine Kingdom upang pag-usapan ang hindi kilalang kalahok mula sa Surging River Divine Kingdom. Wala sa mga taong ito ang Level 9 Dao Establishment Powerhouses. Nagdala ng bagong dating ang Surging River Divine Kingdom sa pagkakataong ito. Sana ay hindi nila nilabag ang mga patakaran at humingi ng tulong mula sa labas. Kailangang may gawin kung lalabagan nila ang mga patakaran, sabi ng isang kalbo at maskuladong lalaki na nakasuot ng mahabang itim na roba. Matalas ang kanyang tingin. Isang binata, na nakadam na parang isang scholar at nakaupo ng nakakross ang paa, ay pinapaypayan ang sarili habang sinasabi, ang Surging River Divine Kingdom ay hindi humingi ng tulong mula sa labas. Ang taong iyon ay si Alvin, na kilala rin bilang God-defying sword. Gumagawa siya ng mga alon sa Surging River Divine Kingdom kamakailan, tinalo si Dexter, ang prison-crushing saber ng kaharian. Matagal ko nang nababalitaan ang tungkol sa kanya. Hindi ko inakalang makukumbansi siya na maharlikang pamilya ng Surging River Divine Kingdom na sumali sa kompetisyon. Hindi inaasahan, sa mahalagang sandali, pumayag siyang kumatawan sa Surging River Divine Kingdom. Mabuti na lang at nakapaglagay ako ng mga especially iya sa Surging River Divine Kingdom. Kung hindi, wala ni isa sa atin ang makakaalam tungkol sa kanya hanggang sa araw ng kompetisyon. Pagkatapos nito, isiniwalat ng batang scholar ang kanyang natutunan tungkol kay Alvin. Matapos makinig sa batang scholar ang isang payat na matandang lalaki na may puting buhok na may hawak na tungkod, nagliwanag ang kanyang namumugtong mga mata ng bulalasan niya, galing siya sa mundong nilikha ng life creation chart. Patuloy na sinabi ng payat na matandang lalaki ng may pagmamalaki, kung ganoon, siguradong makakalaban ko siya ng maayos. Paano kung natalo niya si Dexter noon? Bagamat pareho kaming nasa level 8 Dao Establishment Powerhouse ni Dexter, tiwala akong matatalo ko siya sa loob ng 10 galaw. Siguro dinala ng Surging River Divine Kingdom si Alvin dahil hindi sila sigurado kung makakaharap kanila. Sayang, ikaw lang ang inaalala nila, at hindi nila alam na mayroon pa tayong isa pang level 9 Dao Establishment Powerhouse na kalahok din sa kompetisyon, sabi ng kalbo at maskuladong lalaki habang tumatawa. Oo nga. Walang duda na iniisip nila na si Elder Chase ang pinakamalakas nating kalahok. Hindi nila alam na mayroon tayong isa pang banal na monghe na kumakatawan sa ating templo ng mapait na dagat, natatawang sabi ng batang scholar habang tinatapik ang kanyang natitiklop na pamaypay. Sa templo ng dagat na mapait, tanging ang mga nasa itaas o nasa ika-9 na kaharian ng Dao Establishment ang tinatawag na mga banal na monghe. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang paglitaw ng isang banal na monghe ay magdudulot ng malaking kaguluhan sa templo ng dagat na mapait. Gayunpaman, dahil sa paligsahan sa pagtatatag ng Dao, sadyang itinago ng templo ang pagkakaroon ng banal na monghe. Umaasa ang templo na mabigla ang Surging River Divine Kingdom sa panahon ng kompetisyon at makuha ang natitirang Dao Merging Tablet mula sa Surging River Divine Kingdom.
Kung ang templo ng mapait na dagat ang mananalo sa kompetisyon, magkakaroon sila ng 3 tabletang Dao Merging habang ang Surging River Divine Kingdom ay wala. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, maliban kung ang Surging River Divine Kingdom ay makakuha ng isa pang tabletang Dao Merging, ang paligsahan sa pagtatatag ng Dao sa pagitan ng Surging River Divine Kingdom at ng templo ng mapait na dagat ay mawawala ng bisa. Sa isang kisap mata lamang, dumating ang araw ng Dao Establishment Competition. Maagang-maaga, nakipagkita si Alvin kay Lionel at iba pa. Ang lugar ng paligsahan sa pagtatatag ng Dao ay wala sa templo ng lungsod ng mapait na dagat. Sa halip, ito ay nasa isang liblib na lokasyon sa loob ng walang hangganang teritoryo. Tuwing ang templo ng mapait na dagat ang nagho-host ng kompetisyon, ito ay palaging ginaganap sa parehong lugar. Ang lugar ay matatagpuan sa loob ng kabundukan. Bagamat naglalakbay sila sakay ng isang level 7 Dao Establishment Demon Beast, inabot sila ng 2 oras matapos makapasok sa kabundukan bago nakarating sa kanilang destinasyon. Nang dumating si Alvin at ang iba pa, natuklasan nila na dumating na ang mga tao mula sa templo ng mapait na dagat. 5 figure ang nakatayo sa di kalayuan, pinapanood sila. Tara na. Pinangunahan ni Lionel ang iba at nilapitan ang grupo ng mga tao mula sa templo ng mapait na dagat. Matapos makipagbati sa isang monghe na nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na kasaya na nangunguna, nagpatuloy si Lionel sa pagsasabing, "Banal na monghe Solfred, matagal na rin mula noong huli tayong nagkita. Mukhang masigla ka pa rin gaya ng dati." "Panginoong Lionel, hindi ka pa rin nagbabago," nakangiting sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Base sa pag-uusap ng dalawa, malinaw na pamilyar na sila sa isa't isa. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Alvin si Solfred, narinig na niya ang tungkol sa kabilang panig noon. Narinig na niya na ang kabilang panig ang pinakamalakas na powerhouse sa ibaba ng Dao Merging Realm sa Temple of the Bitter Sea. Ang kabilang panig ang tanging level 9 Dao Establishment powerhouse sa templo. Sinasabing ang kabilang panig ay kapantay ni Lionel mula sa maharlikang pamilya ng Surging River Divine Kingdom. 4,678. Matapos makipagpalitan ng pagbati kay Lionel, si Solfred, ang banal na monghe, ay tumingin kay Alvin at nakangiting nagtanong, "Hindi ko kilala ang taong ito. Panginoong Lionel, gusto mo ba siyang ipakilala sa akin?" Sabi ni Lionel, "Ito si Alvin, isang bagong makapangyarihang nilalang sa ating Surging River Divine Kingdom." Sumulyap si Alvin kay Solfred saglit at bahagyang tumango. Ang tugon nito ay medyo walang pakialam. Sa kanyang palagay, pumunta siya rito hindi para makipagkaibigan kundi para tulungan ang Surging River Divine Kingdom na mapanalunan ang Dao Merging Tablet. "Kilala ko ang 3 pang kasama mo," sabi ni Solfred kay Lionel bago siya humarap kay Alvin at nagpatuloy sa pagsasabing, "Alvin, ito ang 4 na miyembro ng templo ng mapait na dagat na lalahok sa Dao Establishment Competition." Ipinakilala ni Solfred ang mga miyembro ng templo ng mapait na dagat kay Alvin. Dahil dito, nalaman din ni Alvin ang mga pangalan ng 4 na iba pa. Pagkatapos ng pagpapakilala, nakatanggap siya ng isang voice transmission mula kay Dexter, na nagsasabi sa kanya na ang payat at mahinang matanda na may hawak na tungkod ay kilala bilang Elder Chase. Nalaman niya na ang kabilang panig ay ang alas mula sa templo ng mapait na dagat at ang kabilang panig ay mas malakas pa kaysa kay Dexter. "Panginoong Lionel, simulan na natin." Tanong ni Solfred nang nakangiti. Bago ito, nagpulong na ang magkabilang panig at kinumpirma na ang mga gantimpala, hindi kasamang tabletang Dao Merging, na iniharap ng magkabilang panig. Dahil naayos na ang lahat, maaari nang magsimula ang labanan. "Sige," tango ni Lionel. Ang pangunahing layunin nila sa pagkakataong ito ay ang makipagkompetensya para sa Dao Merging Table. Mas magiging maayos ito kung mas maaga itong magagawa. "Sige, simulan na natin," tango ni Solfred. Lumingon siya sa matipunong lalaking nakaitim sa tabi niya at sinabing, "Terry, mauna ka na." "Opo, banal na monghe Solfred." Sagot ni Terry, ang matipunong lalaking nakaitim. Tila magalang siya nang kausapin niya si Solfred, ngunit pagpasok pa lang niya sa arena, agad na nagbago ang kanyang kilos.
Inilibot ni Terry ang tingin sa grupo ng mga tao mula sa surging River Divine Kingdom bago tuluyang napunta ang tingin niya kay Alvin. Mapang-uyam niyang tanong, magandang bata, gusto mo ba akong kalabanin muna? Si Terry ay dating monghe ng templo ng dagat na mapait. Pagkatapos umalis sa templo, bumuo siya ng sarili niyang puwersa at ngayon ay isa sa mga kilalang tao sa templo ng dagat na mapait, isang antas 8 makapangyarihang Dao establishment. Hindi siya mas mahina kaysa kay Dexter. Sa katunayan, ang pang-aasar ni Terry ay panakip lamang. Alam na alam niyang mas malakas si Alvin kaysa sa kanya. Hindi lang iyon, alam din niya na si Alvin ang nakatagong alas ng surging River Divine Kingdom at makikipaglaban kay Elder Chase ng kanilang templo. Natural lang, walang dahilan para sumali si Alvin sa labanan ng ganito kaga. Bago pa makasagot si Alvin, tumawa si Dexter at sinabing, Terry, masyado mo nang minamaliit ang sarili mo. Hindi ka sapat na malakas para labanan si Brother Darfield. Nagkunwaring nagulat si Terry at nagtanong, sinasabi mo bang mas malakas siya kaysa sa iyo? Siyempre naman, walang pakialam na sagot ni Dexter. Sa sandaling ito, si Rovilyn, na kumakatawan sa surging River Divine Kingdom, ay humakbang paarap. Tumingin siya kay Terry at mahinahong sinabi, Terry, dati ay halos taon-una nakita. Sa pagkakataong ito, ubusin ko na ang aking sarili. Tumawa si Terry. Rovilyn, base sa mga sinabi mo, mukhang may nagawa kang progreso sa nakalipas na 1,000 taon. Nako, masyado kang inosente. Sa tingin mo ba ikaw lang ang umunlad sa nakalipas na 1,000 taon? Sana hindi lang puro magagandang salita ang mga sinabi mo at suportahan mo ang mga ito. Walang pag-aaksaya ng oras, sinalakay ni Terry ang Rovilyn, at pinakawala ng isang bagyo ng mga sinag ng espada. Handa na si Rovilyn para dito, at agad na sumulpot ang kanyang enerhiya upang salubungin ang malakas na atake ni Terry. Medyo simple lang ang mga patakaran ng Dao establishment. Dalawang kalahok ang maglalaban, at ang mananalo ay maaaring pumili na magpatuloy sa pakikipaglaban at bumaba sa pwesto at maghintay para sa susunod na kalaban. Sa teorya, kung ang isa ay sapat na malakas upang talunin ang lahat ng kalaban, maaari siyang lumaban ng sunod-sunod at masiguro ang panalo ng hindi na kailangang lumaban ang iba pang mga kalahok. Boom! Nagpatuloy ang labanan. Naunawaan ni Terry ang Saber Dao habang kinukultiba ni Rovilyn ang isang Dao na hindi pa nakikita ni Alvin noon, ang Flower Dao. Nang umatake siya, ang kanyang enerhiya ay kumakalat na parang mga bulaklak na lumilikha ng isang magandang tanawin. Gayunpaman, ang kagandahan ay nagtatago ng nakamamatay na hangarin sa pagpatay. Madali at mabilis niyang hinarap ang mga atake ni Terry, at nalampasan ang kalamangan sa ilang dosenang galaw. Putok! Sa huli, nagwagi si Rovilyn. Bahagyang nasugatan siya mula sa labanan. Sa kabaligtaran, medyo malala ang mga pinsala ni Terry. Namumutla ang kanyang mukha, at puno ng hinanakit ang kanyang mga mata habang nakatitig siya kay Rovilyn. Hindi niya inaasahan na matatalo siya ng isang taong dating mas mahina kaysa sa kanya. Sa pagkakataong ito, tumingin si Rovilyn kay Lionel at humingi ng paumanhin, Panginoon Jiang, natatakot po ako na hindi ako makakasali sa susunod na laban. Nakangiting sabi ni Lionel, ayos lang. Nanalo ka na, at malaking tulong yan. Binabati kita, Panginoong Lionel. Ang surging River Divine Kingdom ay tunay na maraming nakatagong talento, nakangiting sabi ni Solfred, ang banal na monghe. Tila hindi siya nag-aalala tungkol sa pagkatalo. Tila tiwala siyang hindi makakaapekto ang pagkatalo sa kanilang pagkakataong manalo. Bukod dito, ang pressure sa templo ng mapait na dagat ay hindi kasing bigat ng sa surging River Divine Kingdom. Kung tutuusin, ang templo ay kasalukuyang may 2 tabletang Dao merging habang ang surging River Divine Kingdom ay isa lamang. Sa sandaling ito, isang lalaki, na mukhang isang scholar, ang humakbang paarap. Ang pangalan niya ay Nathan. Siya ang pinuno ng isang organisasyon na may kinalaman sa lahat ng uri ng negosyo, kabilang ang negosyo ng pagpatay at mga operasyon ng panektik. Tinanong niya, Reynold, gusto mo ba akong kalabanan? Oo. Hindi ko alam kung gaano ako kagaling, pero ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko, sagot ni Reynold.
Sa loob lamang ng wala pang 30 galaw, natalo si Reynolds kay Nathan. Hindi nasaktan si Nathan kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang laban. Sumunod na humakbang si Dexter upang lumaban. Muntik na siyang manalo laban kay Nathan at nagtamo ng mga pinsala. Dahil dito, hindi na niya kayang ipagpatuloy ang laban. Sa puntong ito, tila nasa kawalan ng Surging River Divine Kingdom. Sa panig ng Surging River Divine Kingdom, sina Alvin at Lionel lamang ang hindi pa nakakalaban, ngunit ang Temple of the Bitter Sea ay mayroon pa ring 3 kalahok na hindi pa nakakalaban. Sa oras na ito, isang matandang lalaki na may puting buhok at may hawak na tungkod ang pumasok sa arena. Siya si Elder Chase. Bagamat karaniwang nalalabo ang kanyang mga mata, sa sandaling ito, nagniningning ang mga ito ng malamig na liwanag. Tumingin siya kay Alvin at walang pakialam na sinabi, "Alvin, narinig kong madali mong natalo si Dexter noon. Gusto kong masaksihan ang iyong kakayahan ngayon." Hindi sumagot si Alvin at tinaasan lamang ng kilay. Swoosh! Sa sumunod na sandali, isang figure ang lumipad sa arena, na ikinagulat ng lahat. Ito ay walang iba kundi si Lionel, ang level 9 daw establishment powerhouse ng Surging River Divine Kingdom. 4,679. Maliban kina Lionel mismo, Alvin, at Dexter, walang sino man ang umaasa na papasok si Lionel sa arena sa sandaling ito. Inakala nilang lahat na si Lionel, bilang pinakamalakas na level 9 daw establishment powerhouse ng Surging River Divine Kingdom, ay hindi papasok sa labanan ng ganito kaga. Maaari kayang alam ni Imperial Lord Jiang na hindi kayang talunin ni Alvin si Elder Chase kaya sa tingin niya ay hindi na kailangang lumaban si Alvin. Halos lahat, kasama sina Reynolds at Rovilin, mula sa Surging River Divine Kingdom ay nagbahagi ng parehong mga saloobin. Para naman sa mga mula sa templo ng mapait na dagat, si Solfred at ang iba pa ay naguluhan. Hindi nila maintindihan kung bakit si Lionel, isang level 9 daw establishment powerhouse, ay sumali sa labanan ng napakabilis. Sa oras na ito, bahagyang napakunot ang noo ni Elder Chase, na may hawak na tungkod para sa paglalakad. Matalas ang tingin nito habang nakatitig ito kay Alvin at malalim na sinabi, "Alvin, naniniwala ka bang hindi ikaw ang aking katapat kaya wala ka mang lakas ng loob na harapin ako sa larangan ng digmaan?" Bagamat medyo makapangyarihan si Elder Chase sa mga level 8 daw establishment powerhouses, natural lang na alam niyang wala siyang laban sa isang level 9 daw establishment powerhouse. Kung kailangan niyang harapin si Lionel ngayon, wala siyang magagawa kundi aminin ang pagkatalo. Ngumisi si Alvin nang marinig ang mga salita ni Elder Chase. Sabi niya, "Kung iyan ang iniisip mo, hayaan mo. Maaari mong isipin ang anumang gusto mo." Nagdilim ang ekspresyon ni Elder Chase nang makita niya ito. "Ano pa kaya iyon? Huwag mong sabihing mas malakas ka kaysa kay Lord Jiang. Tama ang hula mo." "Sayang, wala namang premyo kung tama ang hula mo," sabi ni Alvin, medyo nagulat na mabilis na naintindihan ni Elder Chase. Nang marinig ang mga salitang ito, si Turco, ang matipunong monghe mula sa templo ng mapait na dagat, ay nangutya at nagsabi, "Alvin, bakit ka nagkukunwari? Sa tingin mo ba ay wala kaming alam tungkol sa iyo? Nilabanan at tinalo mo ang Dexter kamakailan lamang sa Surging River Divine Kingdom. Ang iyong lakas ay kahanga-hanga sa mga level 8 daw establishment powerhouse, ngunit hindi ka kapantay ni Elder Chase. Masyado kang natatakot na pumasok sa arena ngayon dahil alam mong hindi ka kapantay ni Elder Chase, tama ba?" Tumawa ng mahina si Alvin at may paghamak na sinabi, "Ang mga mahihina naman talaga ang mahilig magsalita. Sino ang tinatawag mong mahina?" Galit na tanong ni Turco. "Siyempre, ikaw yan. Sino pa kaya yan?" Nakangiting sabi ni Alvin. "Ikaw." Nag-aalab sa galit si Turco, ngunit nang maalala niya na mas malakas si Alvin kaysa sa kanya, tanging ang nagawa niya lang ay pigilan ang kanyang galit. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi siya nang ahas na kumilos. Sa sandaling ito, sinabi ni Solfred, ang banal na monghe, Turco, kung paano inaayos ng Surging River Divine Kingdom ang pagkakasunod-sunod ng kanilang mga kalahok ay responsibilidad nila. Hindi kayo dapat makialam ni Elder Chase.
Pagkatapos, humarap si Solfred kay Elder Chase at sinabing, Elder Chase, dahil pumasok na si Lord Jiang sa arena, dapat mong aminin ang iyong pagkatalo. Opo, banal na monghe, magalang na sagot ni Elder Chase at umatras. Tutal, wala naman talagang saysay ang lumaban pa siya. Mapapahiya lang siya kung lalabanan niya si Lionel. Hindi niya nga mauubos ang lakas ni Lionel para sa natitirang dalawang kalahok pagkatapos niya dahil may malaking agwat sa kanilang lakas. Inakala ng lahat mula sa Surging River Divine Kingdom, kasama na si Alvin, na si Solfred, ang banal na monghe, ang susunod na papasok sa arena. Hindi inaasahan, isa pang monghe ang pumasok sa arena. Ang kabilang grupo ay isang monghe na nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Brian. Sa buong panahong ito, nakatayo siya nang hindi mahahalata sa likuran ni Solfred. Dati, nalaman ni Alvin mula kay Dexter na si Brian ay isang level 8 daw establishment powerhouse mula sa templo ng mapait na dagat. Batay sa mga salita ni Dexter, si Brian ay dapat na bahagyang mas mahina kaysa kay Elder Chase. Gayunpaman, taliwas sa mga salitang iyon, si Brian ay humarap kay Lionel sa sandaling ito. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi lamang si Alvin, kundi lahat ng mula sa Surging River Divine Kingdom, kasama na si Lionel, ay nagulat. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Lionel habang nakatingin kay Brian at sinabing, mukhang kailangan na kitang tawagin bilang Divine Monk Brian ngayon. Natural lang nakilala ni Lionel si Brian. Noong daw establishment competition 1,000 taon na ang nakalilipas, naglaban silang dalawa hanggang sa tabla noong sila ay nasa level 8 na daw establishment powerhouses. Pagkalipas ng 1,000 taon, matapos maging isang level 9 daw establishment powerhouse si Lionel, nagkaroon ng lakas ng loob si Brian na harapin si Lionel sa arena. Maging si Elder Chase, na ipinapalagay na mas malakas kaysa kay Brian, ay umamin ng pagkatalo ng harapin si Lionel. Ano pa kaya ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na nakalusot na si Brian at naging isang level 9 daw establishment powerhouse. Bumantong hininga si Lionel at sinabing may komplikadong ekspresyon sa mukha, banal na monghe na Solfred, talagang naitago ng maayos ng templo ng mapait na dagat ang mga talento nito. Una, nariyan si Elder Chase, at ngayon, nariyan si banal na monghe na Brian. Kung si Alvin ay hindi isang level 9 daw establishment powerhouse, ang Surging River Divine Kingdom ay nasa malaking kawalan. Mabuti na lang at si Alvin ay isang level 9 daw establishment powerhouse at mas malakas din kaysa kay Lionel, na lubos na nagpapataas ng kanilang tsansa na manalo. Pinanood ni na Alvin at ng iba pa ang matinding labanan mula sa malayo. Matindi ang labanan ni na Lionel at Brian, dahilan para gumuho ang mga bundok at mayanig ang lupa. Ang kanilang nakakatakot na kapangyarihan sa ika-9 na yugto ng pagtatatag ng daw at ang kanilang kahusayan sa mga daw ay nagdala sa kanila ng matinding presyon sa bawat pag-atake. Gagawin niya ang lahat para atakihin at saktan si Lionel. Bilang isang level 9 daw establishment powerhouse, madaling naunawaan ni Alvin ang sitwasyon. Malinaw na mas mahina si Brian kaysa kay Lionel at hindi siya ang katapat ni Lionel. Gayunpaman, matapang na lumaban si Brian na parang isang labanang may hangganan ang buhay o kamatayan, na labis na nagpabigat kay Lionel. Sa huli, si Brian ay malubhang nasugatan at natalo ni Lionel, ngunit si Lionel ay hindi nakaligtas ng walang pinsala. Si Lionel ay dumura ng 3 subo ng dugo, at ang kanyang enerhiya ay lubhang humina. Hindi nakakagulat na mas malala ang kalagayan ni Brian. Lubog ang kanyang dibdib, mapatla ang kanyang mukha, at puno ng dugo ang kanyang katawan. Tila ba malapit na siyang bumagsak? Kung hindi itinigil ni Solfred ang laban, baka namatay na siya. Brian, matapang kang lumaban, sabi ni Lionel habang pinupunasan ang dugo sa gilid ng kanyang mga labi. Ngumiti si Brian, na puno ng dugo ang mukha, na nagpanginig sa mga tao. Sabi niya, hindi pa rin ako kasing lakas mo, Panginoong Jiang. Sa sandaling ito, Panginoong Jiang, ako na ang babalik, sabi ni Solfred, habang naghahanda ng pumasok sa arena. Wala siyang balak na hayaang magpahinga si Lionel. Sa sandaling ito, lahat ng nasa templo ng mapait na dagat, kasama na si Solfred, ay sigurado na sa kanilang tagumpay sa daw establishment competition.
Hindi inaasahan, umiling si Lionel at ngumiti bago umatras palabas ng arena. Mahinahon niyang sinabi, "Banal na Monghe Solfred, hindi ako ang kalaban mo." Pagkarinig pa lang ng boses ni Lionel, isang lilang figure ang lumipad papasok sa arena at tumayo sa tapat ni Solfred. 4,680. Si Divine Monk Solfred, na nakasuot ng itim na roba ng monghe, ay gumalaw na parang hangin. Ang mabait at marangal na ekspresyon na karaniwang makikita sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat na ekspresyon nang makita niya ang binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa tapat niya. Paano siyang hindi mabibigla? Tutal, hindi ito ang senaryo na inaasahan niya. Inakala niya na si Alvin, ang God-defying sword mula sa Surging River Divine Kingdom, ay isa lamang level 8 daw establishment powerhouse, mas malakas kaysa kay Dexter ngunit mas mahina kaysa kay Elder Chase, isa sa mga trump card ng Temple of the Bitter Sea. Kanina, nang tumanggi si Alvin sa hamon ni Elder Chase, inakala ni Solfred na walang kumpiyansa si Alvin na talunin si Elder Chase. Si Elder Chase nga ay isang tunay na tagumpay ng templo ng mapait na dagat, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang banal na monghe, si Brian, isang level 9 na makapangyarihang Dao establishment. Hindi mahina si Lionel. 1,000 taon na ang nakalilipas, nagawa ni Solfred na talunin si Lionel Jiang nang halos magkahiwalay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya inakala na matatalo niya si Lionel. Ito ay dahil sa minimal lang ang kanyang pag-unlad sa nakalipas na 1,000 taon. Dahil dito, plano niyang hayaan munang maubos ni Brian si Lionel bago siya humarap para sa huling suntok. Natupad ni Brian ang inaasahan ni Solfred. Bagamat natalo siya ni Lionel sa huli, malubhang nasugatan din si Lionel. Dahil dito, inaasahan ni Solfred na susuko si Lionel kapag nakaharap na niya ito. Kung hindi susuko si Lionel, matatalo niya ang nasugatan ng si Lionel. Nang pumasok si Solfred sa arena, hindi na siya nagulat nang sumuko si Lionel. Ito ay ayon sa kanyang inaasahan. Ang hindi niya inaasahan ay ang susunod na pagpasok ni Alvin sa arena. Labag sa kanyang inaasahan na si Alvin ay lalapit upang harapin siya. Kasabay nito, isang nakakabahalang pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Katulad ni Solfred, ang 4 na iba pang kalahok mula sa templo ng mapait na dagat ay nagulat at nalito. Hindi lang iyon, maging sina Reynold at Rovilin mula sa Surging River Divine Kingdom ay nagulat at nalito. Nalito na sila kanina nang tumanggi si Alvin sa hamon ni Elder Chase, ngunit mas nalito pa sila ngayon. Paano ito nangyari? Talagang nangahas siyang harapin ang Divine Monk na si Solfred. Anong nangyayari? Hindi nagtagal, isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip ni Reynold at Rovilin. Dinala ba ni Lord Jiang si Alvin dito para harapin ang Divine Monk na si Solfred, hindi si Elder Chase? Sa pagkakataong ito, tinitigan ni Solfred si Alvin at sinabing, "Mukhang minamaliit kita, Alvin. Hindi ko inaasahan na ang God-defying sword ay naging isang level 9 daw establishment powerhouse na pala." Base sa mga sinabi ni Solfred, malinaw na matagal na niyang alam ang tungkol kay Alvin. Kalmadong ngumiti si Alvin. Ang kanyang ekspresyon ay payapa na parang isang payapang lawa habang sinasabi niya, "Inaabangan ko ang ating laban, Divine Monk." Kasabay nito, sa kabila ng pagiging nasugatan, isang ngiti ang makikita sa maputlang mukha ni Lionel. Nang makita ang ngiti sa mukha ni Lionel, nagtanong si Solfred nang may pagtataka, "Panginoon Jiang, mukhang may kumpiyansa ka. Maaari kayang mas malakas pa ang God-defying sword kaysa kay Panginoong Jiang matapos niyang makapasok sa ika-9 na yugto ng Dao establishment?" Umiling si Lionel at sumagot, "Banal na Monghe Solfred, hindi mo na ako kailangang imbestigahan. Kung gusto mo ng sagot sa tanong na iyan, pwede mo na lang kalabanan si Alvin." Kasabay nito, naisip ni Lionel sa sarili, "Maswerte ka at isa lamang itong laban na pangkaibigan. Kung hindi, maaari kanyang patayin kung gugustuhin niya." "Sige. Gusto kong makita kung ano ang lakas ng God-defying sword," sabi ni Solfred. Sa sumunod na sandali, ang kanyang itim na damit ng monghe ay nagsimulang lumipad sa hangin habang ang malakas at dominanteng enerhiya na kanyang naipon kanina ay biglang lumabas sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata lamang, mabilis siyang lumaki hanggang sa maging kasing laki ng isang bundok.
Ito ang higanteng daw na naunawaan ni Solfred hanggang sa ika-9 na yugto. Ito ang daw na tumulong sa kanya na maging isang level 9 daw establishment powerhouse. Boom! Matapos lumaki si Solfred at maging kasing laki ng isang higanti, na parang isang bundok na hindi masisira, isang nakakatakot at makapangyarihang alon ng enerhiya ang kumalat sa paligid. Pamilyar na pamilyar si Alvin sa alon ng enerhiyang ito. Ito ay walang iba kundi ang ika-7 yugto ng Limitless daw. Sa oras na ito, pinaikli ni Solfred ang enerhiya sa kanyang kamay sa isang tungkod na kamukha ng gininto ang batuta ng hari ng unggoy. Isang mahinang liwanag ang sumilay sa dulo ng tungkod, at ang aura nito ay malalim at makapangyarihan. Ito ang ika-3 daw na naunawaan ni Solfred, ang staff daw. Para maging tumpak, naunawaan na niya ang staff daw hanggang sa ika-6 na yugto. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin ng kumilos si Solfred. Sumugod siya patungo kay Alvin ng may malakas na momentum sa kalangitan. Habang gumagalaw siya, patuloy na umalangaw-ngaw sa hangin ang mga tunog ng pagsabog. Kasabay nito, ang mga nakakatakot na shockwave ay kumalat sa lahat ng direksyon habang iwinagayway niya ang kanyang tungkod. Lahat ng naroon sa pinangyarihan, maliban kay Lionel, ay nataranta, naghahandang protektahan ang kanilang mga sarili mula sa nakakatakot na mga shockwave. Hindi ito nakakagulat kung isa sa alang-alang ang katotohanan na ang mga shockwave ay mula sa isang level 9 na Dao establishment powerhouse, na itinuturing na walang kapantay sa Dao establishment realm. Samantala, hindi nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang harapin ang mabangis na atake ni Solfred. Casual niyang itinaas ang kanyang kamay bago ang kapangyarihan ng Dao ay umakyat sa kalangitan at nagpalit ng anyo bilang isang napakalaking espada. Ang aura ng espada ay mas maringal at nakakatakot pa kaysa sa pinagsamang 3 Dao ni Solfred. Nang makita ito, ang ekspresyon ng lahat ng tao mula sa templo ng mapait na dagat, kasama na si Solfred, ay agad na naging malungkot. Mas malakas ang Limitless Dao ni Alvin kaysa sa Limitless Dao ng Divine Monk. Sa oras na ito, sa wakas ay nagbanggaan ang higanteng espada ni Alvin at ang tungkod na nasa kamay ni Solfred. Nagkaroon ng maikling sandali ng pagkakatabla bago sumiklab ang isang nakakatakot na pagsabog. Bumuhos ang mga alon ng enerhiya, at tila nagbigay ito ng lakas sa higanteng espada. Boom! Ang tila hindi mapigil ang espada ay sumulong, dahilan para biglang magbago ang ekspresyon sa maputlang mukha ni Solfred. Sa sumunod na sandali, nabasag ang kanyang tungkod, at siya ay napabalikwas. Dumura si Solfred ng dugo habang lumilipad pabalik sa kalangitan. Sa panahong ito, lumiit siya pabalik sa kanyang orihinal na laki. Dahil dito, naging malinaw ang resulta. Natalo si Solfred kay Alvin. Para maging eksakto, sa laban na ito sa pagitan ng mga level 9 na Dao establishment powerhouses, tinalo ni Alvin ang 3 Dao ni Solfred sa isang atake lang. Isa itong matinding tagumpay para kay Alvin. Hindi tulad ng sugatan at miserableng si Solfred, nakatayo si Alvin sa ere, hawak ang bahagyang malabong higanteng espada. Nanatiling hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Tila hindi siya kakalaban lang. Kitang-kita sa lahat ang pagkakaiba ng lakas ni na Alvin at Solfred. Maging sina Lionel at Dexter, na matagal nang nakakaalam tungkol sa lakas ni Alvin, ay hindi maiwasang makaramdam ng gulat. Siya, lumakas na naman ba siya? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.